Ang ninuno. 20 anyos pa lang ng mga panong iyon. Marangya ang pamumuhay dahil parehong negosyante ang mga magulang. Ang totoo, sa Samar talaga kami nakatira. Napadpad lang doon dahil nakabili ang mga magulang ko ng lupain sa lugar. Nang magustuhan, kagad nilang pinatayuan ang tahanan. Maganda ang pwesto. Nasa tabing dagat at iilan lang ang nakatira. Yung tipong napakapayapa. Malayo sa ingay at gulo. Napakasariwa ng hangin. Ang mga magulang ko, si Tatay Benny at Nanay Judith. Pagpapautang ang negosyo nila. May uutang sa kanila ng ibang mga negosyante. Maghahati sila sa kita. 60-40. Pwedeng pag-aalaga ng baboy, palaisdaan, kopra at marami pang iba. Masasabi din na parang naghihintay na lang ng kita ang mga magulang ko. Tumatanggap lang sila ng pera na hindi man lang napapagod. Kung sa bagay, madaming naipon si Tatay Benny ng mag-ibang bansa. Doon din niya natutunan yung negosyo namin. Sa kabutihang palad, ni minsan hindi pa sila nakakatikim ng lugi. Kung mahina man ang kita, naisusoli pa rin ang puhunan. Sa katunayan, nakapagtapos ako ng pag-aaral pero hindi muna nagtrabaho. Panay lakwatsa lang kasama ang barkada. At kung minsan pinupuntahan pa namin ang pinsan ko na malapit lang sa lugar. Sobrang lakwatsera ko. Kung saan-saan disko napapadpad. Pero lingid sa aking kaalaman, ito pala ang magiging dahilan para makaranas ng isang bagay na magpapabago ng aking pananaw. Kasalukuyan akong nasa tahanan nila Isabel. Nasa likod sila ng bahay habang naglalaba si Ana. Ana, uy, bisita ka naman sa amin. Kakatapos lang ng bahay eh. May kamalig sa tabi ng dagat, maganda dun. Wika ni Ali. Abala pa ako sa bahay, Ali eh. Alam mo naman laging wala dito si nanay at tatay. Mabuti nga, ikaw nasa bahay lang mga magulang mo. Kasundo mo pa, hinahayaan kang maglakwatsa. Natitikman mo pa lahat ng gusto mo. Tugon ni Ana. Nadismaya ako sa sinabi ni Ana. Para bang nang iinsulto. Pero ang totoo, tumatakas lang naman ako kila nanay at tatay. Hindi ko sila kasundo kaya palaging merong pagtatalo. Pero kahit ganun, hindi ko na lang sinagot si Ana. Sa halip ngumiti na lang at sinabing siya ang bahala. Habang pauwi, may napansin ako na isang lalaki. Nakatayo sa gilid ng kalsada sa harapan ng tindahan. May nakalapag na bayong sa gilid na puno ng saging. Bini-bini, bili ka naman ng paninda ko. Ganda mo pa naman. Wika ng lalaki. Nabati niya ang atensyon ko. Iba ang aura ng lalaking iyon. Matangkad, matipuno at mahaba ang buhok. Moreno, at kung sa mukha ay may ibubuga talaga. Naisip ko noon na yun talaga ang tipo ko sa isang lalaki. Tall, dark and handsome. Kaso nga lang tindero lang ng saging. Pero kahit ganun pa man, nilapitan ko pa din yung lalaki. Marahang dumampot sa mga saging at pumili ng hindi pa gaanong hinog. Hanggang sa muling nagsalita yung lalaki. Sinabing lahat ng saging niya sa isang puno lang galing at sa kabagong ani. Nang matitigan ko ng mas malapitan yung lalaki, nakaramdam ng kabog sa dibdib. Sobrang kaaya-aya ang itsura niya.
Panalo sa lahat. Mula sa mata, ilong at bibig, at kahit tindero lang ng saging, hindi mabaho ang amoy. Ito ang unang beses na makaramdam ako ng kakaiba sa isang lalaki. Ganun ba? Sige, 1 kilo lang ang bibilin ko. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Nagpakilala siya sa akin sa pangalang Gardo. Bagay na bagay ang pangalan. Barako at gwapo. Minsan na kitang nakita eh. Siguro hindi mo lang ako napapansin. Maraming tao sa disco eh. 'Di ba? Kayo yung bagong nakatira dun malapit sa baybayin. Maganda pala yung anak ng 2 negosyante ah. Wika ni Gardo. Kaya mas lalo kong nagkagusto sa kanya. Matapos nun, yumuko na at nagsimulang maglakad. Hindi na kinayang magsalita sa sobrang hiya. Magmula noon, hindi na maalis sa aking isipan si Gardo. Para bang may kakaibang gayuma siyang dala. Maging sa pagtulog ko ay napapaginipan. Araw-araw ko siyang inaabangan na muling dumaan sa lugar. O hindi kaya naman tumambay muli doon sa tindahan. Pero hindi ko na siya nakita. Nanghihinayang ako. Hindi ko man lang naitanong kung saan nakatira. Nang sa ganun, pwede akong magpapansin. Hanggang sa pinuntahan ko si Ana. Tinanong kung may kilala ba ang pinsan na nagngangalang Gardo. Gardo? Tapos naglalako ng saging. Parang kilala ko yun ah. Yung mahaba yung buhok no. Teka, bakit mo naman natanong? Sa daloy ng pananalita mo parang sobrang interesado ka sa kanya. Huy, maraming balita ah. Weirdo daw yung lalaking yun. Siya nga yung ginagawang panakot sa mga kabataan dito sa lugar natin eh. Aswang daw yun eh. Wika ni Ana. Anong aswang? Naniniwala ka sa mga ganong usapan? At saka hindi nga siya weirdo no? Ang gwapo kaya, matangkad pa. San kaya nakatira yun? Tanong ko kay Ana. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, bahala ka na. Doon daw yun sa bukid nakatira, sabi ng kapitbahaing tiyo. Tugon ni Ana. Yun, salamat ha. Kaso bukid. Alam mo, sa palagay ko may gusto na ako sa kanya eh. Biruin mo, sinabihan niya akong maganda. Lumapad naman yung tenga ko. Samahan mo ko pinsan, sige na. Wika ko kay Ana. Ay nako naman, sabi ko sa'yo, marami akong ginagawa kapag wala si nanay at tatay sa bahay. Kung gusto mo ikaw na lang. Dumiretso ka lang dun no, sa iskinitang yan. Makikita mo yung mahabang daan papuntang bukid. Ikaw na lang mag-isa yung pumunta. Parang mas weirdo ka pa kay Gardo eh. Kumakate ba? Tanong ni Ana. Diyos ko naman, ano bang kumakate yung sinasabi mo? Hoy, hindi ko pa nararanasang magkanobyo no? Pambihira. Kung kailan kamag-anak ko yung kausap ko, iba naman yung tingin sa akin. Hindi porket palagi akong gumagala, mababang babae na ako. Makauwi na nga. Tugon ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw, hindi ko pa rin nakikita si Gardo. Hanggang sa nagkaroon ng fiesta sa lugar ng tiyuhin ng pinsan kong si Ana. Nagkataon naman, pinuntahan niya ako at niyayang makipiesta. Tuwang-tuwa ako ng mga sandaling iyon. Alam kong muli kong makikita si Gardo. Dali-dali akong nagbihis. Kagad sumama kay Ana papunta sa bukid. Maraming tao sa lugar. Tanghali na nang makarating kami. Saktong kakaluto lang ng lechon, kaya bumanat kagad ako ng kain. Matapos nun gaya ng dati,
Gumala kagad kami ni Ana sa lugar kung saan merong perya. Nasa tapat lang naman ng bahay ng tsuy ni Ana. Sinama din yung pinsan niya para maglibot. Hanggang sa nanlaki ang aking mga mata. Naroon si Gardo. Nakadamit na walang manggas. Nakikita ko ang hubog ng bisig niya. Halatang sanay sa gawaing bukid. Sobrang bato-bato. Malaki ang kalamnan. Uy, Ana. Ayan si Gardo oh, nasa perya, pumupusta ata. Wika ko kay Ana. Malamang may pustahan dun eh. Alangan namang manood lang yan. Oh, saan ka po? Ay, nako naman oh. Tugon ni Ana. Bigla akong lumapit kay Gardo. Pasimpleng tumabi. Kunwaring pupusta din. Kagad naman akong napansin ni Gardo at binati. Uy, ikaw pala. Nakakagulat ka naman. Wika ni Gardo. Hindi ako nakapagsalita. Tumangulang dahil nahihiya akong tumingin sa mukha ni Gardo. Ilang sandali pa ay umalis na siya. Sinundan ko ng tingin kung saan pupunta. Naglakad siya sa makapal na kakawyan. May maliit na daanan papasok sa lugar. Sa isip ko baka doon nakatira si Gardo. Kaya naman pasikreto ko siyang sinundan na kunwari ay may hinahanap lang. Hanggang sa may nakita akong magkakasunod na bahay. Yung isa maliit at giba. At yung sunod na bahay naman, nasa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Ang paligid ng lugar, napapalibutan ng makapal na sagingan at damo. Walang katao-tao sa lugar, kaya dismayado ko sa pagkukunwaring may hinahanap lang. Hanggang sa nakita ko si Gardo, nasa bukana ng ikalawang tahanan, naglalatag ng mga saging sa lupa. Hala, wala na palang daan dito? Tanong ko sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dito? Wala na eh. Hanggang dito lang sa bahay ko yung daan. Mga saging na lang yung makikita mo dito sa buong paligid eh. Ano yan, lupain ng yumao ko mga magulang. Hindi na ako nakipiesta kasi, alam mo na, wala naman akong panggastos eh. Wika ni Gardo. Medyo gumaan ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon. Mabait kausap si Gardo kaya nakumpiyansa ko. Sinundan ko talaga siya. Pero iba ang aking dahilan. Alika. Dito tayo sa beranda, tambay muna tayo. Sariwa yung hangin sa lugar o malamig. Wika ni Gardo. Sa totoo lang, kahit hindi niya ako alukin, talagang gusto kong tumambay sa lugar. Hindi dahil sa malamig at sariwa ang hangin. Nais ko siyang makasama at matignan ang ginagawa. Parang matagal na kaming magkakilala. Bukas akong nakikipag-usap. Kahit hindi ko pa alam ang tunay niyang pagkatao. Tinatanong ko ang kahit anong pumasok sa isipan. Hanggang sa umabot patungkol sa mga magulang ni Gardo. Ang sabi niya sa akin habang lumalalim ang usapan, namatay ang mga magulang niya sa isang insidente. Natagpo ang patay sa lugar ng Ormoc. Ayon sa residente, pinatay sila ng hindi kilalang mga tao. Nagtanong ako kung doon ba sila nakatira sa Ormoc noon. Ang sabi ni Gardo ay hindi. Bumisita lang ang mga magulang sa isang kamag-anak na may sakit. Kinabukasan, patay na ang mga ito. Nakita ko na malungkot ang mukha ni Gardo habang sinasalaysay ang pangyayari. Kaya naman iniba ko kagad ang usapan at diretsyong nagtanong sa kanya.
Pasensya na ha. May asawa ka na ba? Ah, wala no. Hindi pa nga ako nagkakanobya eh. Sa totoo lang, ayoko namang mag-asawa dahil wala namang nagkakagusto din sa akin eh. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong ibang trabaho, ito lang oh. At saka sino ba namang magkakagusto sa ganitong ayos ko? Parang wala akong ligo eh. Tugon ni Gardo. Napangiti ako ng mga oras na yun. Bukod sa nalaman na wala siyang asawa, inosente pa si Gardo pagdating sa babae. Ang sabi ko naman, merong nagkakagusto sa kanya, pero baka hindi niya lang napapansin. Baka hindi dahil sa katayuan mo ang rason. Baka dahil torpe kang manligaw. Gwapo ka naman. Mabait. Masipag. At saka hindi mapagkakailang malakas din. Yun kaya yung gusto ng babae sa isang lalaki. Ako, gusto ko yung barako, tapos maginoo. Wala din kasi akong manliligaw eh. Sa totoo lang, nag-aantay lang ako sa tamang tao. Wika ko sa kanya. Pinaparamdam ko na gusto ko siya. Pero mukhang wala siyang interes sa ganitong usapan. Sinabi pa niya na mas nais niyang mapag-isa nang wala nang dapat alalahanin kung hindi ang sarili. Napakamot ako ng ulo ng mga sandaling iyon. Kulang na lang. Magubad ng damit sa harapan niya para lamang magbago ang isip ni Gardo. Kaso napaka-irresponsable naman bilang isang babae kung gagawin ko ang bagay na yun. Talagang gusto ko si Gardo. Pinapangarap ko na maging kasintahan at kabiyak balang araw. Hanggang sa sumapit na ang takip silim, napansin ko na biglang natahimik at nataranta ang binata. Nilapitan ko si Gardo. Tinanong kung ano ba ang problema, pero ayaw niya akong pansinin. Tumayo siya, habang nakayuko at kagad pumasok ng tahanan. Malakas sa sinarado ang pintuan na labis kong kinagulat. Nakakarinig ako ng paghangos na tila naghihingalo sa loob ng tahanan. Ang buong akala ko, inatake ng hika si Gardo. Sinubukan ko pang katukin ang pintuan. Umuwi ka na! Umuwi ka na, Ali. Hinahanap ka na ng pinsan mo! Wika ni Gardo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hirap na hirap ka dyan sa loob? Buksan mo yung pinto! Tugon ko sa kanya. Ang sabi ko, umuwi ka na. Naglalabasan ng mga mababangis na hayop sa lugar tuwing gabi. Magiging delikado ang kalagayan mo. Kaya umuwi ka na! Tugon ni Gardo. Wala na akong nagawa kung hindi umalis sa lugar. Habang papalayo, sumasaglit pa ako ng tingin sa bahay ni Gardo. Hanggang sa nakita ko na may sumilip sa bintana. Pero hindi ko naman masyadong makita dahil madilim ang paligid ng tahanan. Nang makita sa perya, nakita ko si Ana. Nag-aalala ang muka kasama ang tiyuhin. Naku, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap ah. Naistorbo tuloy si Tio sa pag-aasikaso sa mga bisita niya. Wika ni Ana. Naglibot-libot lang naman ako eh. At saka bigla ka ding nawala kanina. Hindi na ako bumalik sa bahay ng tiyuhin mo. Tugon ko kay Ana. Ako biglang nawala. O ikaw? Naku naman oh. Huwag mo namang dalhin dito yung ugali mong bigla na lang nagpapagala-gala tapos hindi ka nagpapaalam. Ako pa naman yung nagdala sa'yo. Siguradong kapag may nangyaring masama, ako ang pagbubuntungan ng galit ng mga magulang mo. Halika na nga, umuwi na tayo. Dalian mo dyan.
wika ni Ana. Kagad kaming sumakay ng tricycle at umuwi. Dala ko pa rin ang malaking pagtataka kay Gardo. Bakit sinabi nito na merong mababangis na hayop sa lugar? Samantalang kung meron man, dapat matagal nang nababalita na may nabibiktima ng mga tao. Kinabukasan, naisipan kong balikan ang bahay ni Gardo. Pero ang problema, hindi ko alam kung paano siya lalapitan. Baka makulitan ng binata. Hanggang sa bigla na lang akong tinawag ng ama at sinabing meron akong bisita. Nang mga sandaling ito ay nasa kwarto pa ako. Pagsilip sa bintana, nagulat. Naroon si Gardo at may dalang mga prutas. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nagkukumahog pa akong lumabas ng tahanan at kagad inusisa kung ano ang sadya ni Gardo. Nangingi ito ng pasensya sa naging asal kahapon. Ayon kay Gardo, meron siyang trauma, kaya ganun ang naging reaksyon. Naawa naman ako kay Gardo. Marahil dumaan ito sa depresyon nang mamatay ang mga magulang. Pinapasok ko sa bakuran ng bahay ang binata, pero umiling ito at sinabing hindi na siya magtatagal at aalis din kagad. Hindi na ako nagsalita. Ngumiti na lamang at sinabing mag-ingat siya. Nakita kong binuhat ni Gardo ang isang bayong ng saging at naglakad na papalayo sa lugar. Dito lumakas ang aking kuryosidad. Gusto kong matulungan si Gardo at maging dahilan para magbago at maging masaya siya. Pagsapit ng hapon, nagpaalam ako na aalis muna. Nagulat din ako sa sarili dahil hindi ko naman ugaling magpaalam. Tumatakas lang ako kapag aalis ng tahanan. Abayos ah. Bigla ka atang bumait gayon. Ano bang nakain mo? Teka, pasensya na anak ha, medyo abala kami kaya hindi ka namin napagtutuunan ng pansin. Oo, hindi naman mahirap ang trabaho namin ng nanay mo. Pero sobrang pihikan kasi ng nanay mo. Talagang pinapatutukan pa sa akin lahat ng bagay eh. Alam mo naman kapag pera masyadong maselan. Pagpapaliwanag ni Tatay Benny. Hindi na ako nagsalita pa. Tumango na lang at kagad nang umalis. Gabi na nang makarating ako sa bahay nila Gardo. Sa totoo lang, maliwanag pa naman nang makarating ako sa lugar. Kaso pinag-isipan ko kung ano ang gagawin kapag nasa harapan na ng tahanan. Napakatahimik. Mga huni ng kuliglig at kaluskos ang maririnig sa buong paligid. Nang mga sandaling ito, ilang distansya na lang ang layo mula sa bahay ni Gardo. Bigla akong nakarinig ng malakas na paghangos. Kasabay ng tila malaking nilalang na nasa madilim na bahagi ng sagingan. Ang naisip ko noon, baka naman kalabaw o hindi kaya ibang alaga sa lugar. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa merong humarang. Halos maiyak ako sa takot sa nakita. Napakaitim. Mahaba ang kamay at paa. Nakadungaw pa sa mukha ko ang mukha ng nilalang. Napakatulis ng ngipin. Nanlilisik ang mga mata. Hindi ko na napigilang sumigaw at kagad tumakbo palabas ng lugar. Tila nabuhusan ako ng malamig na tubig sa sobrang kilabot. Nang makarating sa kalsada, huminto ako at naupo sa isang bato. Sinuri kung sumunod ba ang nilalang.
Ano ba yun? Nakakatakot naman. Hindi naman hayop yun ha. Nakatayo eh. Tas dalawang paa. Hindi kaya aswang yun? Wika ko sa aking sarili. Hanggang sa biglang may kumalabit sa balikat. Halos mapatalon ako sa sobrang gulat. Pag-angat ng tingin, nakita ko si Gardo. Oh, anong ginagawa mo dito? At saka, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi ako nakakibo. Nakatulala at makikita sa muka ang matinding pagkasindak. Muli namang nagsalita si Gardo. Pinakalma niya ako at tinanong kung ano ang problema. Dito na ako nagsalita. Sinabi kung ano ang bumungad sa akin habang papunta sa tahanan ng binata. Ano namang gagawin mo dun? At saka sa ganitong oras? Tanong ni Gardo. Bibisitahin lang naman sana kita kaso... Basta, nakakatakot yung nakita ko kanina. Aswang yun eh. Totoo pala ang mga nilalang na yun. Akala ko sabi-sabi lang eh. Tugon ko kay Gardo. Naku naman oh, baka guni-guni mo lang yun. O hindi kaya naman kung anong hayop lang yung nakita mo. At saka, bakit mo ba ako bibisitahin? Ay nako, tumayo ka nga dyan para kang bata eh. Wika ni Gardo. Ang sabi ko ay naawa ako sa kanya. Gusto kong makatulong sa dinadaing na trauma nito. Naiintindihan ko ang sitwasyon at maaaring dulot ng pagkamatay ng mga magulang. Pero tumugon si Gardo. Hindi niya kailangan ng tulong sapagkat ayos lang naman siya. Hindi naman malala ang kalagayan. Baka iniisip mo ngayong baliw ako ha? Hindi. Pwede ka nang umuwi. Gabi na oh. Baka mapagalitan ka pa ng mga magulang mo. Wika ni Gardo. Natatakot akong umuwi eh. Baka makita ko uli yung nilalang na nakasalubong ko kanina. Nakakatakot kaya. Dito na lang muna ako sa bahay ng Chewy ng pinsan ko. Tugon ko sa kanya. Pero kagad sinabi ni Gardo na wala sa bahay ang Chewy ng pinsan. Umalis ito kaninang umaga at hindi pa nakikitang bumalik. Napadaan ako kanina dun eh. Tignan mo, patay nga yung ilaw sa bahay nila. Teka, ano nga ba? Hindi naman kita pwedeng dun sa amin patulugin. Umuwi ka na lang kasi. Mungkahi ni Gardo. Bakit ba hindi ako pwede sa inyo? Ano bang meron? Sa bagay, dun ko kasi nakita yung nakakatakot na nilalang eh. Pero pwede ba? Dun na lang ako basta nandun ka din. Hindi na ako uuwi. Pagpupumilit ko sa kanya. Ang totoo, kahit natatakot, mas nananaig ang kagustuhan kong makausap at makasama si Gardo. Dala na rin ng pagnanais sa binata. Kung tutuusin, tila baliktad ang sitwasyon. Babae ang nanliligaw imbis na lalaki. Ang problema, tila walang interes si Gardo sa anumang relasyon. Kahit ganun pa man, walang nagawa si Gardo kung hindi sumang-ayon sa akin. Pero nagsabi ito ng isang kondisyon. Kasama niya sa tahanan ang matandang kapatid ng ama. Suplado ang tiyuhin at napagkakamalang weirdo. Kaya sana wag ko na lang pansinin. Nang sabihin ito ng binata, tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Nawala ang takot at napalitan ng pagkasabik. Yun na nga ang nangyari. Habang papunta sa bahay nila Gardo, tinuro ko pa kung saan nakita ang nilalang. Pero hindi kumibo ang binata. Seryoso lang ang muka na tila nagmamasid sa lugar.
Pagkabukas ng pintuan ng tahanan, bumungad sa akin ang hindi kaaya-ayang amoy. Mabaho, nakakasulasok sa ilong. Pero hindi ako nagpakita ng negatibong reaksyon at baka kung ano pa ang sabihin sa akin ng binata. May kalakihan ng tahanan. Hiwalay ang kusina sa likod. May sala at 2 kwarto naman sa loob. Wala naman akong nakita na mahalagang kagamitan. Yung tipong puro nakasabit lang na plastik. Mga damit na ginamit at nagkalat pa ang mga alikabok na tila walang nag-aalaga sa bahay. Dumiretso sa likod ng bahay si Gardo. Nilapag ang dalang saging at tinignan ang buong lugar. Nagtanong naman ako kung nasaan ang tiyuhin. Pero sinabi ni Gardo na hindi pa bumabalik. Mamaya lang siguro ay darating na yun. Hindi ko na alintana kung ano man ang napansin sa bahay. May ilang mga bagay na hindi pamilyar sa akin. Lalo na ang altar na wala namang rebulto. Maliban sa mga nakailerang pahina. Iba't ibang uri ng kwintas at mga bote na may kung anong laman. Hanggang sa kumuha si Gardo ng banig at dinala sa likod ng bahay. Doon sa gilid ng kusina, may karugtong na maliit na kamalig. Doon nilatag ni Gardo ang banig at sinabihan akong magpahinga. Medyo nadismaya ako ng mga oras na yun. Inaasahan ko pa namang makakausap ng matagalang binata. Pero napapansin ko sa mukha niya ang inis. Pilit ko siyang tinititigan sa mata. Pero patuloy lang ito sa pag-iwas. Pagkatapos ay magkasalubong pa ang kilay. Hindi ko na ito pinansin. Pero nang makapasok ng kamalig, dito sinabi ni Gardo na magbabantay siya sa labas. Natuwa ako ng mga sandaling iyon. Ang labas ng kamalig ay isang dangkal lang mula sa pintuan. May mahabang upo ang kawayan, kaya tila katabi ko lang si Gardo kung magpapahinga ito. Huwag kang lalabas ha. Kahit meron kang mapansing kakaiba, diyan ka lang sa loob. Wika ni Gardo. Nagtataka ako sa sinabi niya. Napakunot ang muka habang tinititigan si Gardo. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi naman ng binata, kagaya ng nakita kanina, baka muli ko itong makasalamuha. Di ba ang sabi mo, guni-guni ko lang yun? Tinatakot mo ba ako? Tanong ni Ali. Hindi kita tinatakot. Totoo ang mga nakita mo kanina. Sige na, huwag nang maraming tanong. Matulog ka na. At bukas ng umaga pwede ka nang umuwi. Tugon ni Gardo. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng pagkawirdo kay Gardo. Kanina malumanay kong magsalita. Pero ngayon, sobrang strikto. Napapaisip ako ng mga sandaling iyon. Baka may sakit sa utak si Gardo. Pero hinayaan ko na lang. Sali pa hindi na nagsalita pa. Inantay na lang na dalawin ng antok. Nakaupo lang sa labas ng kamalig si Gardo. Nagsindi pa ito ng tabako at ilang sandali lang ay biglang napatayo. Naglakad papunta sa unahan. Hanggang sa hindi naabot ng paningin ko. Dahil makikita mo lang ang lugar gamit ang gasera. Hanggang sa makarinig muli ng mga paghangos na pamilyar. Ito yung tunog bago pa magpakita ang napakapangit na nilalang. Ilang sandali pa, naging pagtatalo ng 2 tao ang naririnig ko. Sigurado kong si Gardo ang isa. At yung isa naman, may pagkagasgasang tono at hindi ko maintindihan.
Kapag may nangyari sa kanya, doon na tayo magkakaroon ng problema. Kaya wag mo siyang papakialaman dahil kaibigan ko siya. Wika ni Gardo. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng matinding kilabot. Alam ko na totoo ang nakitang aswang at maaaring kilala ito ni Gardo. Marahan akong sumilip sa bintana. Nanlaki mga mata nang unti-unting maaninag ang taong nakalambitin sa puno. Ang ulo nito ay nakadungaw kay Gardo at sobrang bagsik kung magsalita. Nararamdaman ko na totoo talaga ang hinala. Doon na ako nag-umpisang mataranta dahil tila sasakmalin ng nilalang si Gardo. Pero pilit ko pa ding nilabanan ang matinding kilabot. Halos maiisa sa lawal at kamuntikan pang malaglag sa kamalig. Bigla namang sumigaw ng mabigat na salita si Gardo. Dinuro ang nilalang at pinapaalis ito sa lugar. Oy Ali, wag na wag kang lalabas ng bahay ha. Diyan ka lang sa loob. Wika ni Gardo. Ilang sandali pa. Umangil ng malakas ang aswang at kagad itong lumundag papasok sa dilim. Naglaho na lang ito bigla. Ano yun? Kilala mo siya no? Kilala mo yung aswang ano? Uuwi na ako. Uuwi na ako sa amin. Wika ko sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo kanina, hindi pwede dito sa lugar namin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Akala mo ba magiging madali lang sa akin? Hindi. Dahil maging ang kilos ko limitado. Lahat na lang ng ginagawa kong pagtatanggol sa mga tao. Naririnig ko pang ang sabi nila aswang daw ako. Pero mali ang akala nila. Kung hindi dahil sa akin, malamang marami nang napahamak sa lugar na to. Ako mismo yung pumipigil sa tiyuhin ko na pumatay ng mga tao. Tugon ni Gardo. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi naman kita naiintindihan eh. Saka gusto ko nang umuwi. Wika ko sa kanya. Hindi ka na pwedeng umuwi ngayon. Bukas na dahil nasa peligro ang buhay mo. Ali, ramdam ko ang mga pagpapaywatig mo sa akin. Pati na rin ang pag-aalala mo. At saka, alam ko may pagtingin ka eh. Gayon din naman ang nararamdaman ko. Ang totoo, wala talaga akong sakit kahit kaunti. Yung sinabi ko sa yung trauma, may tinatago lang akong lihim, Ali. Pero maaaring pagkatapos mong malaman ang lahat ng to, hindi mo na ako makita pa. Pamilya kami ng aswang at ang nakita mo yun yung chewin ko eh. Kaya pinapaalis kita nung minsang pumunta ka dito. Dahil iniisip ng chewin ko pagkain ka na ibibigay ko sa kanya. Kasalukuyan siyang naghahanda sa pagpatay sa'yo. Pagpapaliwanag ni Gardo, nalabis namang ikinagulat ni Ali. Kagad akong nagtanong kung pati ba si Gardo ay isang aswang. Hindi. Kung gugustuhin ko pwede. Pero mas gusto ko mamuhay ng payapa. Ang totoong kinamatay ng mga magulang ko, pinaslang sila ng grupo ng may mga tangan. Matagal nang tinutugi sa mga magulang ko sa ginawa nilang panggagambala sa mga residente sa iba't ibang parte ng Leyte. Marami sila. At hindi lang kami ang lahing aswang. Dapat kasi, hindi ka na naglakas ng loob na suyuin ako eh. Pero kasalanan ko din. Dapat hindi na lang kita pinansin. Nagkaroon patuloy ako ng responsibilidad sa'yo. Imbis na tahimik lang akong pinoprotektahan yung mga tao eh. Markado ka na ng tiyuhin ko. Ang ibig sabihin nun, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto sa'yo. Naiintindihan mo ba? Papatayin ka niya kahit saan ka magpunta. Alam niya na ang presensya mo. Tugon ni Gardo. Doon ako nagsimulang umiyak.
Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Kaya binalot ako ng sobrang kilabot. Teka, mamamatay ako? Paano yung mga magulang ko? Paano ko ipapaliwanag na may gustong pumatay sa akin tapos hindi pa tao? Magsasabi ako sa otoridad. Wika ni Ali. Mas lalala ang sitwasyon kapag sinabi mo sa otoridad. O baka naman, isipin nilang nababaliw ka na kagaya ko. Literal na mahirap paniwalaan ng mga aswang. At isa pa, maaapektuhan ako. Kaya kung ako sa'yo, ipaubaya mo na lang sa akin. Ako nang bahala. Tugon ni Gardo. Paano kung hindi mo mapigilan? Anong gagawin mo sa tiyuhin mo? Tanong ko sa kanya. Dito naman siya umuwi. Kakausapin ko bukas. Kapag hindi nakinig, mapipilitan akong kalabanin siya. Yun lang ang paraan na nakikita ko para mapanatili kang ligtas. Papatayin ko si Tio Derio. Ali, total matagal na ako nagtitimpi. May malaki siyang kaugnayan sa mga magulang ko. Kaya iniisip ko na parang magulang ko na rin siya. Pero sa kabila ng lahat, nahihirapan na ako eh. Tandaan mo to, sa oras na makauwi ka sa inyo, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang nangyari. Dahil pati ako malalagay sa alanganin sa oras na gawin mo yun. Hindi mo na ako makikita uli dito. Isipin mo na lang na may gwardya sa inyo tuwing gabi. Asahan mong naroon ako palagi para bantayan ka. Ikaw kasi, hindi mo kagad nakuha yung mga paiwatig ko. Dapat umiwas ka na lang eh. Ang kulit mo. Pinalala mo yung sitwasyon. Tugon ni Gardo. Naguguluhan ako ng mga sandaling iyon. Sa kabila ng pagkatao ni Gardo, ito pala ang nagliligtas sa mga residente sa lugar. Ayaw niyang may mangyaring masama sa mga tao kapag naghahasik ng lagim ang tiyuhin. Dagdag pa sa problema ko ang sariling buhay. Kaya naisip ko tuloy na nagiging pabigat ako sa lahat ng tao. Lahat ng nangyari dahil lang sa kagustuhan ko kay Gardo. Pero sa pinakita ng binata na matinding pagpapahalaga sa buhay ko, napahanga ako ni Gardo. Kaya nais ko itong damayan sa mga problemang kinakarap. Ang sabi ko sa kanya ay hindi na muna uuwi ng tahanan. Sa halip dito na lang mananatili sa tahanan ni Gardo. Kung nasa ng binata, dapat naroon din ako. Napakunot naman ang mukha ni Gardo. Naisip niya na nababaliw ako. Kaya kagad niya akong sinabihan na itigil na ang pagiging hangal. Sinabi mo kanina, 'di ba, may gusto ka sa akin? At saka tama ka, talagang may gusto ko sa'yo. Ano pang saysay kung hindi kita dadamayan? Gardo, malamang iniisip mo ngayon, kakaiba akong babae. Kapag sinabi ko sa'yo na nobya mo na ako, tatanggapin mo ba? Tanong ko sa kanya. Yung matinding tensyon kanina, tila nilipad ng hangin, napalitan ng hiya. Napayuko naman si Gardo. Nagkamot ng ulo habang umiiling. Para mo na rin sinabing binibenta mo yung sarili mo. Magkaroon ka nga ng dignidad. Yan ba yung kinalakihan mo? Siguro marami ka nang naging lalaki, ano? Tugon ni Gardo. Nasampal ko siya sa muka. Anong marami? Anong akala mo sa akin, mababang babae? Hoy, nagkakagusto ko sa isang tao lang. Pero pili lang ang nilalapitan ko. Ni isa sa mga nanligaw sa akin hindi ko nga sinagot eh. Ang totoo naninibago nga ako eh. Dahil akala ko, karma na yung dumating sa buhay ko. Ako pa yung nanliligaw sa'yo, napakatorpe mo. Huwag na nga. Huwag mo nang isipin yun, uuwi na ako bukas. Bantayan mo ako ha.
Dahil kung hindi, ipagsasabi ko sa lahat kung anong meron sa pamilya mo. Tugon ko sa kanya. Pasensya ka na kung ganun yung unang tingin ko sa'yo. Hindi pa naman kita lubusang nakikilala eh. At isa pa, pangit naman kung magkakailangan pa tayo. Pero sige, tayong dalawa na. Kaso wag lang masyadong madikit ha, nakakailang eh. Wika ni Gardo. Napangiti ako ng mga sandaling iyon. Nagbago ang nakakatakot na itsura ni Gardo. Hindi na magkasalubong ang kilay. Ang dami mo pang sinasabi, papayag ka din pala. Unang beses kong magkaroon ng nobyo tapos weirdo pa. Kung sakaling umuwi ang tiyuhin mo, anong gagawin ko? Tanong ko sa kanya. Uulitin ko pa ba lahat ng sinabi ko kanina? Kakausapin ko siya at kung magmamatigas, papatayin ko. Alam mo na ang buong pagkatao ko. Maliban sa pagiging nobyo mo, dapat sundin mo ang lahat ng ipag-uutos ko. Hindi lang naman yun para sa akin eh. Para yun sa kaligtasan mo. Naiintindihan mo ba? Teka, huwag kang tumingin ng ganyan. Hindi ako sanay eh. Kulit nito eh. Tugon ni Gardo. Tumabi ako sa kanya at tumawak sa bisig. Sa isip ko, lahat ng kilabot na nararamdaman ng gabing iyon, natakpan ng ligaya. Hindi ko alintana ang peligro sa likod ng buhay. Ang laman lang ng aking isipan, mamuhay ng masaya kasama si Gardo. Habang si Gardo naman ay bagsak pa rin ang muka. Imbis na magkaroon ng katawang, mas naging problemado pa ngayon. Humaba ang kwentuhan naming dalawa hanggang sa makaramdam ako ng antok. Hindi ko namalayang nakatulog na ako sa tabi ni Gardo. Hinayaan niya naman akong sumandal hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nang magising, nakahiga na ako sa kamalig at may nakatalukbong na kumot. Hanggang sa may narinig akong nag-uusap sa labas. Pagkasilip ko, naroon ang isang matandang lalaki. Kaharap si Gardo. Kita sa mukha ng binata na napakaseryoso at panay sipat sa kamalig. Kumabog bigla ang dibdib ko nang tumingin sa akin ng masama ang matanda. Pasalamat ka, Iha. Gusto ka ng pamangking ko. Tandaan mo, dahil alam mo na kung sino kami, isipin mo na lang na hindi ka na makakalabas sa sitwasyong pinasok mo. Sa oras na ipagsabi mo ang tungkol sa amin, papatayin kita. Kakainin ko yung puso mo. Patay na din ang lahat ng laman mo. Babalatan kita ng buhay. Hoy Gardo, ipapaubaya ko sa iyo ang katahimikan ng angkan natin. At saka, wag na wag mo siyang papapasukin ng tahanan. Naiintindihan mo ba ako? Wika ni Tio Dario. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yun. Dahil alam ko ang ginagawa ko. At saka, wag mo nga babantaan yung buhay niya. Tandaan mo, dayo ka lang. Dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko, nagtatago ka ngayon dito. Ikaw ang dapat mag-ingat. Wag na wag kang gagawa ng kilos na hindi ko magugustuhan. Tatablahin talaga kita. Matagal na kitang pinapaalis pero ayaw mo naman. Pinagbigyan kita. Kaya pagbigyan mo din yung gusto ko. Tugon ni Gardo. Hindi na ako bibo si Tio Dario. Pumasok ito ng tahanan. Nagsara ng bintana at pintuan. Wag mo nang pansinin yung mga sinabi niya. Basta maging alerto ka. Traidor yung hayop na yun eh.
Kung hindi ko siya kamag-anak, matagal ko nang pinatayan eh. Natatakot siya dahil may tumutugi sa kanya. Kaya nandito yan ngayon sa bahay eh. Dahil alam niyang walang magtatangkang lumapit dito. Wika ni Gardo. Anong walang magtatangkang lumapit? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Ang mga pumatay sa magulang ko din ang tumutugi sa kanya. Lahat ng mga taong yon may tangan at may malalim na kaalaman. Kapag narito sa bayang chewing ko, protektado siya dahil balot ang lugar ng mga orasyon. Marami ka pang hindi alam sa akin, Ali. Isa akong biyasa at itong pinili ko kaysa maging aswang. Pero anumang oras ko gustuin, pwede kong gamitin ang lahi namin. Lahat ng mga nakikita mo sa altar, mga gamit ko yun, maliban dun sa langis. Yun naman ang gamit ng mga magulang ko sa pagiging aswang. Sinadya ko talagang pag-aralan ng karunungan para maprotekta ng mga magulang ko. Kaso nagkataong nasa ibang lugar sila nung napatay. Kaya wala silang kakayahan na proteksyonan ang sarili nila. Alam mo naman siguro yung mga agimat, di ba? At mga kaalaman ng manggagamot. Huwag mo nang itanggi. Alam kong minsan sa kabataan mo, nasubukan mo na magpagamot sa isang albularyo. Kagaya ako sa mga taong yun. Ang kaibahan nga lang, anumang oras ko gusto, pwede ko maging aswang. Hindi ako nakakibo. Maraming katanungan ang nabuo sa isipan. Ang tanging naintindihan ko lamang sa mga sinabi ni Gardo, manggagamot ito. Pero bukod doon wala na. Kahit ganun pa man. Tumango na lang ako. Nagmungkahi pa ang binata na ihahatid ako sa tahanan. Naging tapat ako sa kanya. Natatakot ako sa mga maaaring mangyari. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. At saka huwag ka na uling pupunta sa bahay ah. Ako na lang yung pupunta sa inyo. Wika ni Gardo. Hindi ba ang sabi ko nga sa'yo, dito lang ako kung nasan ka? Bakit mo ba ako pinapauwi sa amin? Ayaw mo ata sa akin eh. Tugon ko sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan no. May respeto ako sa mga magulang mo. Idaan natin sa mabuting paraan. Yung hindi mapangahas. Baka isipin nila tinatanan kita eh. Ayokong dagdagan ng problema, Ali. Sige na. Sumunod ka na sa akin. Dito tayo sa kabila dadaan. Wika ni Gardo. Wala na akong nagawa kung hindi sumang-ayon na lang. Tama naman ang sinabi ni Gardo. Talagang mabuti itong tao at may respeto sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga magulang. Hanggang sa nagtaka ko. Tila sobrang sukal ng dinaanan namin. Pero ilang minuto lang, naroon na sa tapat ng tahanan. Kung tutuusin, malayo ito at kinakailangan pang sumakay ng habal-habal. Magtatanong pa sana ako kay Gardo, pero bigla naman akong tinawag ng mga magulang. Naroon ito sa bukana at kasama si Ana. Iha, ay nako salamat at nakauwi ka na. Saan ka ba nanggaling? Tanong ni Tatay Benny. Patingin sana ako kay Gardo, pero wala na ito sa likuran. Bigla na lamang naglaho. Iba ang dahilan ko ng mga oras na yun. Sinabi ko na lang na merong pinuntahang kaibigan. Hindi ko po kasi inaakala na gagabihin ako doon. Natakot naman po akong umuwi kaya ang sabi ko po sa kaibigan ko, doon na lang po muna ako magpapalipas ng gabi. Tugon ko kay tatay. Naku naman Ali, bawas-bawasan mo nga ang ganyang gawain.
Hindi porket hinahayaan ka namin, hindi na kami nag-aalala sa'yo. Pinuntahan patuloy namin si Ana para magpatulong. Baka naman ibang inaatupag mo, anak, ha? Ayaw ka pa naming mag-asawa. Wika ni Nanay Judith. Ngumiti lang ako. Sinabing wag silang magsalita ng ganun. Sapagkat kung totoo man na nais ko ng mag-asawa, wala namang magagawa ang magulang. Nay, malaki na po ko. Pwede din po yung nasa isip niyo pero hindi po yun yung pinuntahan ko kahapon. Talaga naman si nanay Kung ano-ano yung iniisip sa akin Sige na nga. Huwag po kayo mag-alala. Walang masamang mangyayari. Kilala niyo naman po ko Kahit ganito ko, may respeto po ko sa inyo. At saka, ngayon lang naman ako gumalaan nang tumira tayo sa probinsya. Sa lungsod halos hindi nga ako lumalabas ng bahay Tugon ko sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay hindi kumikibo si Ana. Duda kong alam nito kung saan ako nanggaling. Ilang minuto pa ang nakalipas. Matapos makapasok ng tahanan, kakausapin ko sana si Ana. Pero kagad itong nagpaalam na uuwi na dahil walang tao sa kanila. Kinagabihan lumabas ako ng tahanan. Nilibot ang buong paligid. Hanggang sa makarating malapit sa baybayin. Hinanap ko ng mga sandaling iyong si Gardo. Pero hindi ko naman siya nakita. Hanggang sa nakarinig ako ng pagtawa mula sa madilim na bahagi ng lugar. Nang tignan ko, merong nakatayong tao. Hindi ko maaninag ang muka. Hanggang sa unti-unti itong lumapit sa akin. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Dahil baka si Dario ito na nais akong patayin. Pero nang tamaan ng liwanag mula sa tahanan, nanlaki ang aking mga mata. Matanda pa rin ang nakita pero hindi si Dario. Hanggang sa unti-unti itong nagbago ng anyo. Biglang umitim ang balat. Dumapa sa lupa na tila palaka. Kitang-kita ko ang nagbabagang mga mata ng nilalang. Napasigaw ako. Kaso nga lang walang lumalabas na boses sa bibig. Hindi ko maigalaw ang katawan ng mga oras na yun. Pinagmamasdan ko lang ang aswang habang papalapit sa akin. Hoy! Sa oras na magkamali ka ng galaw, bigla kang tutumba. Linti, yawa kang tsuhin ka. Nagpatawag ka pa ng ibang aswang para patayin si Ali. Hoy! Sino ka? At kung taga saan ka mang kutong lupa ka, bumalik ka sa inyo. Wag na wag ka nang magpapakita uli sa lugar na to. Wika ni Gardo. Nagulat ako sa presensya ng binata. Gaya din ng aswang. Napahinto sa paglapit at kita sa muka ang pagkataranta. Pero bigla na lang kumunot ang muka ng aswang. Tumayo ito at dinuro si Gardo. Ikaw ba ang pamangkin ni Dario? Hoy, hindi ako nakipagkasundo sa kanya. Nagka-interes lang ako ng kusa sa mga sinabing gusto niyang patayin yung babae. Pero pinigilan mo Teka, bakit nga ba ako biglang natinag sa'yo? Kung sa bagay, nakakagulat nga naman na bigla ka nalang dadating. Wika ng aswang. Mabilis na lumapit si Gardo. Sinakalang aswang. Hindi ako nagbibiro. At kapag sinabi ko ang isang bagay, tinutupad ko. Ngayon, sa daloy ng pananalita mo, parang wala kang kinakatakutan Mas maigi siguro kung mamatay ka na lang.
Wika ni Gardo. Malakas sa suntok ang tumama sa nilalang. Pagkatama ni Gardo, lumuwa ang isang mata ng aswang na tila pinisang kamatis. Hindi nakagalaw ang nilalang. Pagbitaw ni Gardo, nangisay ito at kagad binawian ng buhay. Saka pa lamang ako nakakilos. Tumumba sa lupa at hindi naitukod ang mga kamay. Inalalayan naman ako ni Gardo sa pagtayo habang umiiyak. Hindi ka dapat lumabas ng bahay. Kamuntikan pa ako mahuli sa pagdating. Animal, may iba pang nagkaka-interes sa'yo ngayon maliban sa tiyuhin ko. Hindi na tiyak ang kalagayan mo, Ali. Lalo pat napatay ko na yung isang aswang. Delikado. Mas malaking problema na ang kinakarap natin. Wika ni Gardo. Hindi na ako nagsalita pa. Matapos nun, niligpit ni Gardo ang labi ng aswang at tinapon malayo sa lugar. Pagbalik ng binata sa tahanan, nakita niya akong nasa beranda. Balisa ang muka at kita ang labis na pag-aalala. Nang makita ko si Gardo, pinapasok ko siya ng tahanan. Pero umiling lang ang binata. Nakita pala ito ni Tatay Benny. Iyo, pumasok ka na sa loob. Naikwento na sa amin ni Ali ang patungkol sa inyong dalawa. Ikaw pala, halika. Pasok ka sa bakuran, huwag kang maiyak. Wika ni Tatay Benny. Nag-aalangan man si Gardo, pero binigyan niya ng respeto ang alok ng matanda. Kagad naman siyang lumapit sa akin at tinanong kung ano ang sinabi ko sa mga magulang. Sinabi ko may bisita ako tapos nahihiya. Sabi ko manliligaw kita ha, may problema ba? Hindi ko naman sinabi yung mga nangyari no, lalo na yung kanina. Wika ko sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Gardo. Alam niyang hindi ako nagsisinungaling. Bukod dito, matalino ako at alam ang mga dapat sabihin. Kaya naman tinanggap ng maluwag ang binata sa tahanan. Hindi ba ikaw yung naglalako ng saging? Aba, kita mo nga naman. Nililigawan mo daw ang anak ko. Alam mo ba, iho? Hindi ko pa nakita si Ali na magkaroon ng kakaibang interes sa isang lalaki. Noon ay maraming nanliligaw. Iba-iba ang antas ng buhay. Pero ikaw lang ang pinakilala sa amin na bibisita at manliligaw. Ang tawag niya sa iba, buwisita. Oh, kausapin mo naman Ali. Ang tahimik mo naman dyan. Wika ni Nanay Judith. Ilang oras kaming nag-usap hanggang sa lumalim ang gabi. Dito sinabi ni Gardo na lalabas muna siya ng tahanan para hindi isipin ng mga magulang na mapagsamantala ito. Hanggang umaga asahan mo. Nasa paligid lang ako ng bahay. At saka alisin mo sa isipan mo yung takot. Ang mahalaga sa ngayon, palaban ka at hindi kailanman susuko. Sige na, Ali. Diyan lang ako sa likod ng bahay mag-aabang. Wika ni Gardo. O ano yun? Bigla na lang aalis? Wala man lang gagawin bago umalis oh. Wika ko sa kanya. Tila binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling iyon si Gardo. Inangat ko ang pisngi habang inaantay siya. Uy, wala namang ganyanan, Ali. Ikaw talaga oh. Tugon ni Gardo. Ayaw mo ba? Sige ka, lalabas uli ako ng bahay. Walang nagawa si Gardo kung hindi halikan ako sa pisngi. Pero bigla kong hinarap ang muka, kaya sa labi ito dumampi.
Para namang napaso ang binata. Kagad naglakad palabas ng tahanan. Sumasaglit pa ng tingin sa akin. Kita sa mukha ng binata ang pagkaya. Kinabukasan, umugong ang balitang may pinatay na aswang malapit sa lugar. Kalmado lang ako ng mga oras na yun. Pagsapit ng gabi, nakita ko muli si Gardo. Gaya ng dati, nasa paligid lang ng bahay at nakatambay. Maya-maya lang pumasok na din ng kwarto at natulog. Araw-araw itong ginagawa ng binata. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Bukas si Gardo na makipagbiruan sa akin. Mabilis na lumipas ang ilang linggo, buwan, hanggang sa umabot ng 1 taon. Nanatiling payapa ang tahanan. Nakakalabas na rin ako. Sa araw naroon ako kila Gardo. At sa gabi, siya naman ang naroon sa tahanan. Hanggang sa napansin ni Gardo na hindi na umuuwi ang Chewin. Inisip niyang baka hindi na kinaya ng matanda ang paulit-ulit na pagpapaalala ng binata. Kaya naman lumayo na lang ito sa ibang lugar. Pero hindi pa rin nagpakampante si Gardo. Alam niyang may binabalak na masama ang matanda. Kaya simula noon, bumalik muli ang pagigpit ni Gardo sa akin. Dating gawi. Hindi niya na ako pinapalabas ng tahanan at siya na lamang ang bumibisita. Lalo pat nakakarinig na ito ng sabay-sabay na panggagambala ng aswang sa iba't ibang panig ng lugar. Ang ibig sabihin lang, hindi nag-iisa ang Chewin na nananalasa sa lugar. Kadalasang pinipinsala ng mga ito ay ang hayupan, pananakot, at paminsan may namatay pang matanda dahil sa karaniwang sakit. Mga aswang ang tinuturong salarin ni Gardo. Nasasabi niya ito dahil yun din ang gawain ng mga magulang nung nabubuhay pa. Pero hindi na siya nakialam. Pinagtuunan na lang ng pansin ang pagprotekta sa akin. Hanggang sa pinunana ni Tatay si Gardo. Ayon dito, kailan ba kami magpapakasal? Napansin ni Tatay Benny ang pagpunta ko sa tahanan ni Gardo. Todo depensa naman ang binata. Kahit nagpupunta ako sa kanila, wala naman kaming ibang ginagawa. Po, kung kasal po, siguro hindi pa po ito yung tamang panahon. Naiintindihan ko naman po kayo. Natural po yan sa mga magulang na bigyan ng halaga ang kanilang anak. Pero wag po kayo mag-alala. Nasa tamang tao po yung anak nyo. Kailanman hindi ko po yan lolokohin. Wika ni Gardo. May tiwala naman ako sa iyo, iyo. Kaso iba na ang tingin ng mga tao sa lugar. Baka isipin nilang wala kaming pakialam sa kalagayan ng anak namin. Pero sige, mag-aantay kami kung kailan ka makakapagpasya. Huwag kang mag-alala, kami naman ang bahala sa kasal. Alam namin ang katayuan mo. Ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang anak ko. Ano man ang mangyari sa kanya, malaki ang responsibilidad mo. Pwede mo akong tawagin tatay. Wika ni Tatay Benny. At kahit hindi niya sabihin, ginagampanan na ni Gardo ang higit pa sa responsibilidad. Dahil pati ang kaligtasan ng mga magulang ko, sinisigurado din ng binata. Ganun pa man, gumaan ang loob ni Gardo dahil hindi tutol sa kanya ang mga magulang ko. Ilang araw ang nakalipas. Nagpatuloy ang panggagambala sa lugar. Umabot sa punto na maging ang kapitbahay namin ay ginagambala na. Panay naman ang abiso kay Gardo dahil alam kong nagtitimpi lang siya.
Sinabihan ko na siyang tugisin na ang mga nananalasa sa lugar. Hindi ko alam kung mag-isa lang siya, Ali. Malamang may iba pang aswang. Pero ayoko manghimasok. Hayaan mo silang mapatay ng ibang katulad kong may kaalaman. Wika ni Gardo. Hindi na ako nagsalita ng mga oras na yun. Pagsapit ng gabi, umuwi muna ng tahanan si Gardo dahil nakalimutan niyang dalhin ang tangan. Ang tangan ni Gardo ay bao, San Benito, mutya ng linta at mutya ng saging. Ito ang tangan ni Gardo mula pa noong nabubuhay pa ang mga magulang. Panay ang pagsipat ko sa labas ng tahanan. Tinatawag ko si Gardo pero hindi ito sumasagot. Kahit nung lumabas ako ng gate, hindi lumilitaw si Gardo. Nakaramdam ako ng pag-aalala sa kasintahan. Biglang pumasok sa isipan kung may nangyari bang masama kay Gardo. Napagpasyahan kong punta ng binata pero gabi na at napakadelikado. Subalit dahil sa sobrang pag-aalala, nilakasan ko ang kalooban. Pinuntahan ko ang tahanan ng kasintahan. Akala ko noon, mas mapapabilis ang pagdating sa lugar. Pero hindi pala. Napuntahan ko ang napakasukal na lugar. At ni isang bakas ng daan, wala akong nakita. Ilang oras na akong nagpapaikot-ikot sa lugar, pero hindi ko pa rin mahanap ang tahanan ni Gardo. Habang si Gardo naman, kakarating lang pala sa aming tahanan. Nagtataka si Gardo kung bakit wala ako sa beranda. Pumasok siya sa bakuran. Tinanong ang mga magulang kung nasaan ako. Nariyan lang naman yon kanina. Akala nga namin nasa baybayin eh. Tignan mo baka naroon. Wika ni Nanay Judith. Napabitaw ng mabigat na salita si Gardo. Alam niya na hindi naman ako lalabas ng tahanan, maliban na lang kung merong kasama. Pumunta si Gardo sa baybayin at sumilip sa kamalig. Abot langit na ang pangamba ni Gardo ng mga sandaling iyon. Hindi na maipinta ang itsura. Natataranta. Tinatawag ang pangalan ko pero walang sumasagot. Anak ng... Ano bang gagawin ko? Saan ka ba nagpunta? Naku naman oh. Wika ni Gardo sa sarili. Habang ako naman, patuloy lang sa paglalakad. Balisa ang muka. Kinakabahan at nangingilid na ang luha sa mga mata. Hanggang sa nakarinig ako ng kaluskos. Mula ito sa harapan. Kaya nagkukumahog at mabilis kong pinuntahan ang direksyon. Dito ako napatigil sa paglalakad. Umupo sa lupa at tinakpa ng tenga. Hanggang sa biglang may tumulak sa akin at natumba. Isang napakapangit na nilalang ang bumungad sa harapan. Katulad ito nung unang aswang na nakita. Nanlilisik ang mga mata. Makikita ang matutulis na ngipin. Habang tumutulo ang laway na tila asong umaangil. Aba, akalain mo nga naman. Nandito ka pa sa teritoryo ko napunta. Ano bang pumasok sa isipan mo, Iha? Inihatid mo pa ang sarili mo bilang pagkain. Walang makakarinig sa'yo. Kahit anong sigaw mo. Wika ni Teoderio. Mabilis akong tumakbo habang sumisigaw. Hanggang sa bigla na lang lumundag ang aswang sa harapan. Napasigaw ako at pilit na tinatawag ang pangalan ni Gardo. Subalit tumatawa lang ang matanda.
Hanggang sa pinagkakalmot ako ng aswang. Tinamaan ako kung saan-saan ng sanggain ng atake. Muli akong natumba sa lupa. Gumapang at kita sa mukha ang pagkataranta. Hinila ni Dario ang paa ko. Inambahan ng pagkalmot sa likod. Pero bigla na lang may bumangga sa aswang. Sobrang bilis at tumilapon si Dario. Bumalikwas ako. Nakita na 2 aswang na ang nasa harapan. Naglalaban. Nagpapagulong-gulong sa lupa. Tila mga asong nag-aaway. Sobrang nakakakilabot pakinggan ang bawat angil. Sumuksok naman ako sa damuhan. Pero hindi inaalis ang tingin sa 2 aswang na nag-aaway. Nagtataka ako kung ano ba talagang nangyayari. Hanggang sa bigla na lang natumba ang isa at pinugutan ng ulo. Matapos nun, bigla itong tumingin sa aking kinaroroonan. Napadasal na lang ako ng mga oras na yun. Alam ko na maaaring ito na ang katapusan. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay. Napilitan tuloy akong gamitin ang pagiging aswang ko kahit hindi dapat. Kailangan kong masundan kung saan ka nagpunta. Wika ni Gardo. Unti-unti itong bumabalik sa pagiging normal. Nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Si Gardo ang aswang na pumatay kay Tio Dario. Lumapit si Gardo. Pero hindi ko napigilang mapatakbo sa sobrang takot. Huwag kang matakot. Ako to si Gardo. Mabuti nga naabutan pa kita eh. Teka, aswang ka? Naging aswang ka? Ay nako. Para namang bago pa sa'yo yung salitang aswang. Sinabi ko naman, di ba? Galing ako sa lahi ng aswang. Kahit meron akong tangan, pwede ko pa rin gamitin ang katangian ko. Pero mas lamang sa akin ang pagiging tao. Hindi kita matutuntun kung hindi ko gagamitin ang pagiging aswang. Huwag kang mag-alala. Yun na ang huling beses na makikita mo ako sa anyong aswang. Bakit ka ba kasi umalis tapos nakarating ka pa dito? Tanong ni Gardo. Kasi dito yun, di ba? Dito tayo dumaan dati. Tapos madali tayong nakarating sa bahay namin. Nag-aalala ko wala ka kasi dun eh. Tugon ko sa kanya. Ay nako, may ginamit akong orasyon kaya mabilis tayong nakarating dito. Kilala mo naman ako, di ba? Maliban sa malalim ang kaalaman, aswang nga din. Itong kwintas na to ang nagpapaanyong aswang sa akin. Matagal ko na tong hindi sinusuot eh. Ngayon lang uli. Sige na, patay na ang chewin ko. Masakit man sa akin ang lahat pero kailangan kong gawin. Yun lang yung pagpipilian ko eh. Malaya ka na. Ihatid kita uli sa inyo. Wika ni Gardo. At habang pauwi, sinabi niya sa akin na kalimutan na ang mga nangyari. Hindi na ako nagsalita at niyakap na lang ito. Makalipas ang ilang buwan, nag-aya na si Gardo ng kasal. Naibenta niya ang kalahati sa lupain para maging puhunan at panggasto sa kasal. Ayaw niyang isipin ng mga magulang ko na kaya niya lang ako pinakasalan dahil sa pera at ari-arian. Masaya ang naging pagsasama namin ni Gardo. Nagkaroon kami ng 3 anak. Naibahagi naman sa kanila ang aming istorya. Sino ba namang mag-aakala na ang simpleng tendero ng saging may malalim na kaalaman sa lihim na karunungan, may iba't ibang uri ng tangan, at higit sa lahat, meron siyang katangian ng pagiging aswang.
Grabe mga kabayan, no? Sobrang solid nung kwento na to. Nga pala, mas dadalas na yung paglabas ko sa video kasi marami talagang nagnanakaw ng videos namin ni Pinuno. Kaya nagkakaroon kami ng problem sa sarili naming channel, no? Dahil sa mga nagnanakaw. Pero opinion para sa kwento, kapag nagmahal ka, lahat na hahamakin mo eh. Minsan hindi na tayo nakakapag-isip ng tama kapag puso na yung sinusunod natin. Hindi ko masasabi kung anong dapat gawin kasi personal na desisyon sa buhay ng tao yan eh. Kung ano yung dapat sundin at kung paano tayo ginagabayan ng amang may likha. Pero dito sa kwento, kita naman natin, nagwagi ang pag-ibig. Nga pala mga kabayan, no? Shoutout din pala sa comment ni Ryan. Nagtatanong siya tungkol sa mga spiritual bracelet natin. Yung kaibahan ng spiritual bracelet pang kalusugan, spiritual bracelet pang protection. Ito yung spiritual bracelet pang kalusugan gunita. Dalawang version to, color brown and color black. Spiritual bracelet pang kalusugan, ito yung kapag meron kang sakit na nararamdaman, mas magandang suotin mo to or kung gusto mong maging healthy sa araw-araw, para sa inyo ang bracelet na to. Ito siya, may kasama siyang prayer dito. Yung mga orasyon, kalakip nito yan. Kapag pang-protection naman sa mga nilalang, elemento, barang, yung mga sumpa, spiritual bracelet marahuyo for protection. Dalawang version din, color black and color brown. Ito yung dasal niya mga kabayan. Ang pinakabisa nito kasi kung babasahin natin, repels and send back negative energy. Binabalik niya yung also known as rebuelta. Kumbaga para siyang nagkakaroon ka ng barrier sa mga negative energy, sa mga sumpa, nilalang, elemento, barang. Ito yung pinakabisa ng Marahuyo bracelet. Ulitin ko, for protection sa mga nilalang, elemento, sumpa. Ito yon, Marahuyo. Kumpara naman sa kalusugan, gunita. Nasa comment section yung link ng FB page. Visit na lang kayo doon para pwede kayo mag-message at meron mag-a-assist sa inyo. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Paalam. Ang ninuno.